Sa isang maliit at payapang baryo na napapalibutan ng matatayog na puno at luntiang kabundukan, ay naninirahan ang isang dalagang nagngangalang Alina. 19 na taong gulang pa lamang siya, ngunit tila pasan na niya ang bigat ng buong mundo. Maaga niyang naulila ang kanyang ama dahil sa matinding karamdaman. Simula noon ay silang mag-ina na lamang ang magkasamang namuhay sa isang lumang kubong yari sa kawayan at nipa. Ang kanyang ina na si Rosa ay isang masipag na mananahi. Mula umaga hanggang gabi ay walang tigil ito sa pagtatahi ng mga lumang damit ng mga kapitbahay upang magkaroon lamang sila ng pambili ng bigas. Kahit napakahirap ng kanilang buhay, ay hindi kailanman nagtanim ng sama ng loob si Rosa. Lagi niyang itinuro kay Alina na ang kabutihan ay kayamanang hindi kailanman nananakaw. Lumaki si Alina na mabait, masipag at mapagbigay. Tuwing madaling araw ay gumigising siya upang kumuha ng tubig sa balon bago magpunta sa bukirin kung saan siya tumutulong sa pagtatanim kapalit ng kakaunting sahod. Pagkatapos noon ay umuuwi siya upang tulungan ang kanyang ina sa pananahi at sa gawaing bahay. Bagaman mahirap ang kanilang kalagayan, kilala si Alina sa buong baryo dahil sa kanyang magandang asal. Hindi siya maramot sa oras at lakas. Kapag may matandang nangangailangan ng tulong, ay agad siyang lumalapit. Kapag may batang umiiyak, ay siya ang unang nagbibigay ng pag-asa. Maraming humahanga sa kanya, ngunit wala siyang panahon para sa pag-ibig. Ang tanging nasa isip niya ay ang mabigyan ng maayos na buhay ang kanyang ina. Isang araw, habang pauwi siya mula sa kagubatan dala ang isang malaking bungkos ng panggatong, napansin niyang tila may kakaibang liwanag na nagmumula sa ilalim ng isang napakalaking puno ng balete. Huminto siya. Hindi siya madaling maniwala sa mga kwento tungkol sa kababalaghan, ngunit kakaiba ang liwanag na iyon. Hindi ito tulad ng sikat ng araw na sumisilip sa pagitan ng mga dahon. Parang may kumikislap na bituin sa lupa. Dahan-dahan siyang lumapit. Pagtabi niya sa mga tuyong dahon, ay nakita niya ang isang maliit na kahong yari sa matigas na kahoy. Matagal na itong nakabaon sa lupa ngunit nananatiling matibay. Nagdalawang isip siyang buksan iyon. Siguro ay may nagmamay-ari nito. Bulong niya sa sarili. Ngunit nang tingnan niya ang paligid, ay wala siyang nakita kahit isang tao. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob nito ay naroon ang isang napakagandang kwintas na yari sa gintong tila hindi kumukupas. Sa gitna nito ay may bilugang batong kulay bughaw na kumikislap kahit hindi tinatamaan ng araw. Nang mahawakan niya ang kwintas ay tila may banayad na init na dumaloy sa kanyang mga palad. Hindi siya natakot. Sa halip ay nakaramdam siya ng kakaibang kapayapaan. Mabilis niyang isinara ang kahon at nagpa siyang iuwi muna iyon upang hanapin ang tunay na may-ari. Pagdating sa kanilang bahay, ay ipinakita niya iyon sa kanyang ina. Namangha si Rosa. Napakaganda nito, ngunit hindi ito atin. Kailangan nating alamin kung sino ang may-ari. Tumango si Alina. Kinabukasan ay nilibot niya ang buong baryo upang itanong kung may nawawalang kahon o kwintas. Isa-isang umiling ang mga tao. Lumipas ang ilang araw, ngunit wala pa ring naghahanap sa mahiwagang alahas. Habang lumilipas ang panahon, ay nanatili lamang ang kwintas sa loob ng kahon. Hindi ito isinusuot ni Alina. Pakiramdam niya ay may espesyal na dahilan kung bakit napunta iyon sa kanya. Makalipas ang isang linggo ay biglang lumala ang karamdaman ni Rosa. Kinailangan nila ng gamot ngunit wala silang sapat na pera. Naisipan ni Alina na ibenta ang ilang gamit sa bahay ngunit kulang pa rin iyon. Habang umiiyak siya sa tabi ng kanyang ina, ay biglang bumukas ang kahon ng kusa. Unti-unting lumiwanag ang bughaw na bato ng kwintas. Nagulat si Alina.
Dahan-dahang lumutang ang kwintas mula sa kahon at tila kusa itong lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin, ngunit isang mahinang tinig ang tila bumulong sa kanyang puso. Isuot mo. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinusuot ang mahiwagang kwintas. Pagkasara nito sa kanyang leeg ay agad na nawala ang liwanag. Tahimik muli ang buong bahay. Akala niya ay nagtatapos na ang lahat. Hindi niya alam na iyon pa lamang ang simula ng kakaibang paglalakbay na magpapabago sa kanyang buong buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Alina. Napansin niyang magaan ang kanyang pakiramdam kahit halos hindi siya nakatulog sa pag-aalala sa kanyang ina. Habang naghahanda siya ng pagkain, ay napansin niyang tila mas maliwanag ang paligid. Hindi niya pinansin iyon. Inakala niyang dala lamang iyon ng magandang sikat ng araw. Paglabas niya ng bahay ay nagtungo siya sa ilog upang maghugas ng mga damit. Sa kanyang paglalakad ay nakita niyang may isang matandang babae na hirap buhatin ang isang malaking basket ng gulay. Agad siyang lumapit. "Ako na po ang magdadala." Nagpasalamat ang matanda. Habang magkasabay silang naglalakad ay napansin ng matanda ang kwintas sa kanyang leeg. Bigla itong natigilan. Napuno ng pagtataka ang kanyang mukha. "Anak, saan mo nakuha ang kwintas na iyan?" Ikinuwento ni Alina ang lahat ng nangyari. Tahimik na nakinig ang matanda. Pagkatapos ay ngumiti ito. Hindi basta-basta napupunta ang kwintas na iyan sa kahit sino. Hindi na nakapagtanong pa si Alina dahil biglang nagmadali ang matanda at nagpaalam. Naiwan siyang palaisipan ang sinabi nito. Pagdating niya sa ilog, ay nagsimula siyang maglaba. Habang kinukusot niya ang mga damit, ay may isang batang biglang nadulas sa malaking bato at nahulog sa malalim na bahagi ng ilog. Nagsisigawan ang mga tao. Walang agad na makalapit. Hindi na nagdalawang isip si Alina. Tumalon siya sa tubig. Hindi siya mahusay lumangoy, ngunit buong tapang niyang inabot ang bata. Habang pilit niyang inilalapit ito sa pampang, ay naramdaman niyang tila gumaan ang kanyang katawan. Parang may kakaibang lakas na tumutulong sa kanya. Mabilis niyang nailigtas ang bata. Nagpalakpakan ang mga tao. Labis ang pasasalamat ng pamilya ng bata. Mula noon ay lalong dumami ang paghanga ng mga tao kay Alina. Ngunit hindi niya alam na habang suot niya ang mahiwagang kwintas, ay may mga taong lihim na nagmamasid sa kanya. Sa kabilang bahagi ng kagubatan, ay may isang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Matagal na niyang hinahanap ang mahiwagang kwintas. Alam niyang ang sinumang magmay-ari nito ay magkakaroon ng pambihirang biyaya. Ngunit alam din niyang hindi nito ipinapakita ang tunay nitong kapangyarihan sa taong sakim. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi maaaring manatili sa kanya ang kwintas. Samantala, pag-uwi ni Alina ay nadatnan niyang nakaupo na ang kanyang ina sa labas ng bahay. Mas maaliwalas na ang mukha nito. Mas malakas na rin ang kanyang katawan. Hindi makapaniwala si Alina. Ilang araw nang halos hindi makatayo si Rosa, ngunit ngayon ay nakakalakad na itong muli. Wala silang maipaliwanag. Ngunit sa tuwing titingnan ni Alina ang bughaw na bato ng kanyang kwintas, ay tila bahagya itong kumikislap. Doon niya unti-unting naisip na maaaring hindi pangkaraniwang alahas ang kanyang natagpuan. Hindi pa niya alam ang tunay nitong lihim. At hindi rin niya alam na habang dumarami ang mga himalang nangyayari sa kanyang buhay, lalo namang lumalapit ang panganib na susubok agawin ang mahiwagang kwintas. Lumipas ang ilang araw na tila mas gumagaan ang buhay ni Alina at ng kanyang ina. Unti-unting bumalik ang lakas ni Rosa. Nakakagawa na siyang muli ng mga damit na ipinapatahi ng mga taga-baryo. At kahit hindi pa rin sapat ang kanilang kinikita, mas naging payapa ang kanilang pamumuhay.
Gayunman, hindi mawala sa isip ni Alina ang mga kakaibang pangyayaring naganap mula nang isuot niya ang mahiwagang kwintas. Ang tila himalang paggaling ng kanyang ina, ang lakas na kanyang naramdaman sa pagliligtas sa batang nalulunod, at ang mahiwagang liwanag ng bughaw na bato ay pawang mga palaisipang wala siyang kasagutan. Isang hapon, habang namimitas siya ng mga halamang gamot sa gilid ng kagubatan, muli niyang nakita ang matandang babaeng kanyang tinulungan noon. Tahimik itong nakaupo sa ilalim ng isang punong acacia. Lumapit si Alina at magalang na bumati. Mumiti ang matanda at itinuro ang bakanting bato sa kanyang tabi. "Naghihintay ako sa iyo." Nagulat si Alina. "Paano ninyo nalaman na darating ako?" "Hindi ikaw ang pumunta rito. Ang kwintas ang nagdala sa iyo." Napatingin si Alina sa kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Hindi na niya napigilang magtanong. Ano po ba talaga ang kwintas na ito? Huminga ng malalim ang matanda bago nagsimulang magsalita. Maraming taon na ang nakalipas. May isang matalinong tagapagbantay ng kagubatan na gumawa ng isang pambihirang kwintas. Hindi ito nilikha upang magbigay ng kayamanan, kundi upang tulungan ang taong may tunay na mabuting puso. Tahimik na nakinig si Alina. Ang kapangyarihan nito ay hindi gumagana sa taong sakim. Mas lalo itong lumalakas habang ginagamit ang may-ari nito sa paggawa ng kabutihan. Napayuko si Alina. Hindi ko naman po hiniling ang kapangyarihang ito. Iyon mismo ang dahilan kung bakit ikaw ang napili. Biglang naging seryoso ang mukha ng matanda. Ngunit mag-ingat ka. Bakit po? Hindi lamang ikaw ang nakaaalam sa pag-iral ng kwintas. Nanlamig ang kanyang pakiramdam. May mga taong matagal nang naghahanap dito. Totoo po ba? Tumango ang matanda. At kapag nalaman nilang nasa iyo ito, hindi sila magdadalawang isip na kunin ito. Hindi pa man nakapagtatanong si Alina, ay biglang tumayo ang matanda. Panahon na. Saan po kayo pupunta? Ngumiti lamang ito. Kapag kailangan mo ako, mahahanap mo rin ako. Paglingon ni Alina upang kunin ang basket ng mga halamang gamot, ilang sandali lamang ang lumipas ay wala na ang matanda. Parang naglaho ito sa hangin. Napatingin siya sa paligid ngunit walang bakas ng kahit anong yapak. Habang pauwi siya ay lalo lamang dumami ang kanyang mga tanong. At sa hindi kalayuan, isang pares ng matang puno ng kasakiman ang tahimik na nakamasid sa kanya mula sa likod ng makakapal na puno. Kinabukasan ay nagtungo si Alina sa palengke upang ibenta ang ilang gulay na itinanim nila sa maliit na bakuran. Masaya siyang naglalakad dahil nakapag-ipon sila ng kaunting salapi para sa pagkain. Habang pauwi ay nadaanan niya ang isang makitid na daan sa gilid ng kagubatan. Biglang may 3 lalaki ang humarang sa kanyang daraanan. Natigilan siya. Nasa iyo ang hinahanap namin. Hindi niya sila kilala. Ano ang ibig ninyong sabihin? Itinuro ng pinakamatangkad ang kanyang leeg. Ang kwintas. Agad niyang nahawakan ang mahiwagang alahas. Wala kayong karapatan dito. Nagngisi ang mga lalaki. Hindi namin kailangan ng pahintulot. Sabay-sabay silang lumapit. Nagsimulang kabahan si Alina, ngunit hindi siya umatras. Nang tangkain ng isa sa kanila na habluti ng kwintas, ay biglang nagliwanag ang bughaw na bato. Isang matinding sinag ang kumalat sa paligid. Napaatras ang 3 lalaki habang tinatakpan ang kanilang mga mata. Hindi nila maipaliwanag ang nangyayari. Unti-unting lumakas ang liwanag hanggang sa tila nabalot ng bughaw na ningning ang buong paligid. Nakaramdam si Alina ng kakaibang init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya nasaktan.
Sa halip ay tila may lakas na dumadaloy sa kanyang buong katawan. Isa-isang natumba ang tatlong lalaki na para bang may hindi nakikitang puwersang nagtulak sa kanila palayo. Dali-dali silang tumayo. Isumbong natin ito sa amo. Mabilis silang tumakbo palayo habang nanginginig sa takot. Naiwang mag-isa si Alina. Makalipas ang ilang sandali ay unti-unting nawala ang liwanag ng kwintas. Napaluhod siya sa lupa. Hindi siya makapaniwalang nailigtas siya ng mahiwagang alahas. Pagdating niya sa bahay ay hindi niya sinabi sa kanyang ina ang nangyari upang hindi ito mag-alala. Ngunit ng gabing iyon ay hindi siya makatulog. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na panganib. May mga taong handang gawin ang lahat upang maagaw ang mahiwagang kwintas. At sa isang madilim na kubo sa gitna ng kagubatan, nakatayo ang lalaking nakasuot ng itim na balabal habang nakikinig sa ulat ng kanyang mga tauhan. Kung ganoon, nasa kanya nga ang kwintas. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hayaan muna natin siyang maniwalang ligtas siya. Kapag dumating ang tamang oras, ako mismo ang kukuha ng kapangyarihang nararapat na mapasakin. Mula nang tangkain ng tatlong lalaki na agawin ang mahiwagang kwintas, naging mas maingat na si Alina sa bawat paglabas ng kanilang bahay. Hindi niya sinabi sa kanyang ina ang nangyari sapagkat ayaw niyang dagdagan pa ang mga alalahanin nito. Sa halip ay ipinagpatuloy niya ang kanyang simpleng pamumuhay na para bang walang nagbago. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso ay alam niyang hindi pa tapos ang panganib. Isang umaga ay dumating sa baryo ang balitang sinalanta ng malakas na ulan ang kalapit na pamayanan. Maraming tahanan ang inanod ng rumaragasang tubig. May mga pamilya ring nawalan ng pagkain at matutuluyan. Hindi nag-atubili si Alina. Tinipon niya ang kaunting bigas, gulay, at tuyong isda na mayroon sila. Kahit kapos sila sa pagkain ay mas pinili niyang magbahagi. Ano man ang ibigay natin ay babalik din sa atin sa tamang panahon. Wika ng kanyang ina habang tinutulungan siyang mag-empake ng mga pagkain. Kasama ang ilang taga-baryo ay nagtungo si Alina sa nasalantang lugar. Nakakadurog ng puso ang kanilang nasaksihan. Maraming bata ang umiiyak. May matatandang nanginginig sa lamig. May mga pamilyang wala nang natirang tahanan. Buong maghapon ay tumulong si Alina sa pamamahagi ng pagkain at pag-aalaga sa mga sugatan. Hindi niya inalintana ang pagod. Habang inaalalayan niya ang isang matandang lalaki, bahagyang kumislap ang bughaw na bato ng kanyang kwintas. Hindi iyon napansin ng iba. Ngunit naramdaman ni Alina ang kakaibang init na muling dumaloy sa kanyang katawan. Sa paglipas ng mga oras ay tila hindi siya nauubusan ng lakas. Nakabuhat siya ng mabibigat na troso. Nakatulong siyang magtayo ng pansamantalang kubo. Naalagaan niya ang mga batang may sakit hanggang sa gabi. Nagtaka ang mga kasama niya. Parang hindi ka napapagod. Ngumiti lamang si Alina. Hindi niya maipaliwanag ang nangyayari. Bago sila umuwi ay nilapitan siya ng isang matandang lalaki na matagal nang nakatingin sa kanya. Anak. Opo. Ang liwanag na nasa puso mo ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan ng kwintas. Nagulat siya. Hindi po ba ninyo ako kilala? Hindi kita kilala. Ngunit kilala ko ang kapangyarihang isinusuot mo. Bago pa siya makapagtanong, ay tahimik nang lumakad ang matanda hanggang sa mawala sa gitna ng maraming tao. Muling bumalik ang pagkalito ni Alina. Unti-unti niyang nauunawaan na ang kwintas ay hindi lamang isang mahiwagang alahas. Isa itong pananagutan. At habang ginagamit niya ito sa paggawa ng mabuti, lalo itong lumalakas. Samantala,
Sa madilim na kubo sa gitna ng kagubatan, ay nagnginggit-ngit sa galit ang lalaking nakaitim. Bakit lalo pang lumalakas ang kapangyarihan niya? Tahimik na yumuko ang kanyang mga tauhan. Hindi natin siya matatalo hanggat nananatiling malinis ang kanyang puso. Mahigpit niyang hinawakan ang isang lumang aklat. Kung ganoon, sisirain natin ang kanyang pananampalataya sa kabutihan. Makalipas ang ilang araw, ay nagsimulang kumalat ang masasamang usap-usapan sa baryo. May nagsabing ninakaw lamang daw ni Alina ang gintong kwintas. May nagsabi ring gumagamit siya ng mahika upang linlangin ang mga tao. Unti-unting nagbago ang pakikitungo ng ilan sa kanilang mga kapitbahay. Ang mga dating palangiti ay naging malamig ang pakikitungo. May ilan pang umiiwas kapag siya ay dumarating. Nasasaktan si Alina ngunit hindi siya nagsalita. Patuloy pa rin siyang tumutulong sa sinumang nangangailangan. Isang hapon ay may batang lumapit sa kanilang bahay habang umiiyak. Nawawala po ang bunso naming kapatid. Agad na tumayo si Alina. Kasama ang ilang lalaki sa baryo ay hinanap nila ang bata sa kagubatan. Halos magdilim na, ngunit wala pa rin silang makita. Habang naglalakad si Alina ay biglang nagsimulang kumislap ang kanyang kwintas. Mas maliwanag ito kaysa dati. Hindi niya alam kung bakit. Sinundan niya ang direksyong tila itinuturo ng liwanag. Ilang sandali pa ay narinig niya ang mahinang pag-iyak. Sa ilalim ng isang malaking puno ay nakita niya ang batang nawawala. Naiipit pala ito sa pagitan ng malalaking ugat. Maingat niya itong inilabas at agad na niyakap. Labis ang tuwa ng buong pamilya nang maibalik ang bata. Unti-unting napawi ang pagdududa ng maraming taga-baryo. Napagtanto nilang walang masamang layunin si Alina. Ngunit may isang taong tahimik na nagmamasid mula sa gilid ng kagubatan. Ang lalaking nakasuot ng maitim na balabal. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Hindi sapat ang paninira. Kailangan ko ng kumilos. Sa unang pagkakataon ay lumabas siya mula sa kanyang pinagtataguan. Habang papalubog ang araw, ay nagsimula siyang maglakad patungo sa baryo. Hindi alam ni Alina na ang tunay na may kagagawan ng lahat ng kaguluhan ay papalapit na. At ang susunod nilang pagkikita ang magiging simula ng pinakamahirap na pagsubok sa kanyang buhay. Maagang nagising si Alina kinabukasan. Hindi pa man sumisikat ng tuluyan ang araw ay may kakaiba na siyang nararamdaman. Tahimik ang paligid, ngunit tila may mabigat na hangin na bumabalot sa buong baryo. Habang nagwawalis siya sa harap ng kanilang bahay, ay napansin niyang may isang lalaking hindi niya kilala ang nakatayo sa ilalim ng isang punong mangga. Nakasuot ito ng maitim na balabal at nakatingin lamang sa kanya. Hindi siya nagsalita. Ilang sandali pa ay dahan-dahang lumapit ang lalaki. Ikaw ba si Alina? Opo. Totoo bang nasa iyo ang mahiwagang kwintas? Hindi agad sumagot si Alina. Sa halip ay tahimik niyang hinawakan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Napangiti ang estranghero. Huwag kang matakot. Hindi ako naparito upang saktan ka. Ano po ang kailangan ninyo? Makipagpalitan. Nagulat si Alina. Iniaalok ko ang malaking kayamanan, malawak na lupain, at habang buhay na kasaganaan, kapalit lamang ng kwintas. Umiling siya. Hindi ko ito maaaring ibigay. Alam mo ba kung gaano karaming ginto ang kaya kong ibigay? Mahalaga ang buhay ng tao kaysa ginto. Nawala ang ngiti ng lalaki. Pag-isipan mong mabuti. Hindi ko kailangang pag-isipan. Tahimik ngunit matatag ang kanyang tinig. Kung ang kwintas na ito ay ginagamit upang makatulong sa iba, hindi ko ito ipagpapalit sa anumang kayamanan. Biglang nagdilim ang mukha ng estranghero.
Unti-unti niyang inalis ang kanyang balabal. Lumantad ang kanyang matalim na mga mata at malamig na mukha. Ako si Darius. Mahigit 20 taon ko nang hinahanap ang kwintas na yan. Nararapat itong mapasakin. Sumagot si Alina ng buong tapang. Ang anumang kapangyarihan ay hindi pag-aari ng taong sakim. Lalong nagalit si Darius. Hindi mo pa alam ang tunay kong kakayahan. Tumalikod siya at dahan-dahang naglakad palayo. Ngunit bago siya tuluyang mawala, ay nagsalita siyang muli. Magkikita tayong muli. Hindi na kita hihinga ng pahintulot. Pag-alis niya ay napaupo si Alina sa hagdan ng kanilang bahay. Ngayon ay nakita na niya ang taong matagal nang nagtatangkang kunin ng kwintas. Alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon. Mas mabibigat pang pagsubok ang darating. Lumipas ang ilang araw na tila tahimik ang lahat. Ngunit ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Isang gabi ay biglang sumiklab ang apoy sa isang bahagi ng baryo. Nagsigawan ang mga tao. Isa-isang lumabas ang mga pamilya mula sa kanilang mga bahay. Mabilis na kumalat ang apoy dahil sa malakas na hangin. Maraming kabahayan ang nanganganib. Hindi nag-atubili si Alina. Kasama ang ibang kalalakihan ay nagsimula siya magsalin ng tubig mula sa balon. Paulit-ulit silang nagbuhos, ngunit tila lalo lamang lumalaki ang apoy. Maya-maya ay narinig niya ang sigaw ng isang babae. May batang naiwan sa loob. Lahat ay natigilan. Napakalakas na ng apoy. Walang gustong pumasok. Hindi nagdalawang isip si Alina. Tumakbo siya patungo sa nasusunog na bahay. Habang papasok siya ay biglang nagliwanag ang bughaw na bato ng mahiwagang kwintas. Mas maliwanag ito kaysa sa lahat ng nauna niyang nakita. Naramdaman niyang tila may malamig na hanging bumalot sa kanyang katawan. Hindi siya napaso habang mabilis niyang hinanap ang bata. Sa isang sulok ay nakita niya ang isang maliit na batang babae na nangingiyak sa takot. Agad niya itong kinarga. Habang palabas sila ng bahay, ay unti-unting humina ang apoy sa kanilang dinaraanan. Parang kusang nagbibigay ng ligtas na daan ang mga naglalagablab na apoy. Nakalabas silang ligtas. Napaluha sa tuwa ang ina ng bata habang mahigpit na niyayakap ang kanyang anak. Nagpasalamat ang buong baryo kay Alina. Ngunit habang abala ang lahat sa pag-apula ng apoy, ay may isang taong lihim na nakamasid mula sa malayo. Si Darius. Mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Mas lumalakas ang kapangyarihan ng kwintas. Hindi ito dahil sa alahas. Ang tunay na pinagmumulan ng lakas ay ang kabutihan ng kanyang puso. Napuno siya ng galit. Kung mananatiling mabuti si Alina, hindi kailanman magiging kanya ang kapangyarihan ng kwintas. Kaya gumawa siya ng isang bagong plano. Hindi na niya susubukang nakawin ang kwintas. Sisiguraduhin niyang mawawala ang kabutihan sa puso ng dalaga. At doon magsisimula ang pinakamahirap na laban na kailanman ay haharapin ni Alina. Lumipas ang ilang araw matapos ang sunog sa baryo. Bagaman muling bumalik ang katahimikan, dama ni Alina na may mabigat na pagsubok na paparating. Tuwing gabi ay tila mas maliwanag ang bughaw na bato ng kanyang kwintas, na para bang nagbibigay ng babala. Isang umaga ay nagising siya sa malalakas na sigawan ng mga tao. Paglabas niya ng bahay ay nakita niyang nagkakagulo ang buong baryo. May isang grupo ng mga armadong lalaki ang dumating at pinamumunuan ni Darius. Nagtipon ang mga mamamayan sa gitna ng plaza habang nanginginig sa takot. Malakas ang tinig ni Darius. Isuko ninyo si Alina at ang mahiwagang kwintas. Tahimik ang lahat. Walang gustong magsalita. Ayaw nilang may mapahamak. Lumabas si Alina mula sa kanilang bahay at humarap kay Darius. Huwag mong idamay ang mga inosenteng tao. Ngumiti ang lalaki. Ibigay mo ang kwintas at aalis kami.
Umiling si Alina. Hindi ito ginagamit para sa kasakiman. Nagdilim ang mukha ni Darius. Kung ganoon, panoorin mong magdusa ang mga taong pinoprotektahan mo. Iniutos niyang bihagin ang ilang mamamayan. Umiyak ang mga bata habang yakap ang kanilang mga magulang. Nakita iyon ni Alina at nasaktan ang kanyang puso. Sandali siyang napaisip. Kung ibibigay niya ang kwintas, maaaring mailigtas niya ang baryo. Ngunit naalala niya ang sinabi ng matandang babae. Ang kapangyarihan ng kwintas ay hindi dapat mapasakamay ng taong sakim. Huminga siya ng malalim. Hindi ko ito ibibigay. Nagalit si Darius at mabilis na sumugod. Sa sandaling iyon ay nagliwanag ng napakalakas ang bughaw na bato. Mas maliwanag pa kaysa sa sikat ng araw. Binalot ng bughaw na liwanag ang buong plaza. Napahinto ang lahat. Naramdaman ni Alina ang kakaibang init sa kanyang puso. Hindi ito lakas para manakit. Ito ay lakas upang protektahan. Unti-unting nabalot ng liwanag ang mga mamamayan. Isa-isang napaatras ang mga tauhan ni Darius. Hindi nila kayang lumapit. Ang kanilang mga sandata ay isa-isang nahulog sa lupa. Nanginginig silang lahat. Si Darius lamang ang nanatiling nakatayo, ngunit maging siya ay nahirapang lumapit kay Alina. Sa unang pagkakataon ay nakita niya ang tunay na kapangyarihan ng mahiwagang kwintas. Hindi ito sandata. Isa itong biyayang ipinagkakaloob lamang sa taong may dalisay na puso. Lumuhod si Darius, hindi dahil sa pagkatalo, kundi dahil sa bigat ng kanyang sariling kasakiman. Pagkatapos ng nangyari sa plaza, ay tuluyang naglaho ang bughaw na liwanag. Tahimik ang buong baryo. Lahat ng mata ay nakatingin kina Alina at Darius. Matagal na nanahimik ang lalaki. Sa wakas ay nagsalita siya. Buong buhay ko ay hinabol ko ang kwintas. Akala ko ito ang magbibigay sa akin ng kapangyarihan. Napayo ko siya. Hindi ko napansing ang tunay kong kalaban ay ang sarili kong kasakiman. Lumapit si Alina. Sa halip na magalit ay iniabot niya ang kanyang kamay. Hindi pa huli ang lahat. Nagulat si Darius. Hindi niya inaasahang patatawarin siya ng taong ilang ulit niyang sinaktan. Unti-unti siyang tumayo. Sa unang pagkakataon ay nakita ng lahat ang luha sa kanyang mga mata. Maraming salamat. Mula noon ay tuluyan niyang iniwan ang landas ng kasamaan. Tinulungan niya ang mga mamamayan na muling ayusin ang mga nasirang bahay at itinuwid ang mga pagkakamaling kanyang nagawa. Samantala, nagpatuloy si Alina sa kanyang simpleng pamumuhay, kasama ang kanyang ina. Ginamit niya ang mahiwagang kwintas, hindi upang yumaman, kundi upang makatulong sa mga nangangailangan. Kapag may nagugutom ay nagbabahagi siya ng pagkain. Kapag may sakit ay inaalagaan niya ito. Kapag may nawawalan ng pag-asa ay nagbibigay siya ng lakas ng loob. Habang lumilipas ang mga taon ay lalo siyang minahal ng buong baryo. Ngunit isang umaga, habang nagdidilig siya ng mga halaman sa kanilang bakuran, napansin niyang unti-unting nawawala ang liwanag ng bughaw na bato. Hinawakan niya ang kwintas. Dahan-dahan itong kumalas sa kanyang leeg at kusang lumapag sa kanyang mga palad. Pagkaraan ng ilang sandali, ay naging isang karaniwang kwintas na lamang ito. Wala na ang mahiwagang liwanag. Hindi nalungkot si Alina. Ngumiti lamang siya. Nauunawaan niyang natapos na ang layunin ng mahiwagang kwintas. Hindi kailanman nagmula sa alahas ang kanyang kabutihan. Nasa kanyang puso na iyon noon pa man. Mula sa araw na iyon ay namuhay siyang payapa, kasama ang kanyang ina at ang buong baryo. Patuloy niyang tinulungan ang sinumang nangangailangan, kahit wala na ang kapangyarihan ng kwintas.
At sa paglipas ng maraming taon, naging alamat sa kanilang lugar ang kwento ng isang simpleng dalagang nagngangalang Alina, na pinatunayan na ang tunay na himala ay hindi nagmumula sa mahiwagang bagay, kundi sa pusong marunong magmahal, magpatawad at gumawa ng kabutihan. Wakas.
na yan.